Magandang gabi mga bata! Kamusta na kayo? Nagustuhan niyo ba ang mga kwento ko? Meron ulit ako ngayong isang magandang kwento. Gusto niyo ba ulit makarinig? Bago yon, magkakanta muna tayo ng ating theme song. Ready to go! Father in heaven, thank you for loving us, for keeping us safe always. Please bless us, faith, as we study words, help the listeners understand the story. In Jesus' name, amen. Isang mainit na araw, naglalakad si Jesus sa disyerto ng mahabang oras. Nagpa siyang tumigil sa isang balon upang pagpahingahin ang kanyang maalikabok na mga paa. Nauuhaw si Jesus at umupo sa gilid ng balon. Pagkaupo ni Jesus sa may balon, nakita niya ang isang parating na tao patungo sa kanya. Isang babaeng Samaritana ang huminto sa may balon upang sumalok ng tubig. Mga araw na iyon ay walang tindahan ng tubig. Pumupunta ang mga tao sa balon upang umigib ng tubig. Ang balon ng mga araw na iyon ay malalim at kailangan ang isang uri ng pansalok
na may lubid upang maibaba ang pagsalok ng tubig. Isipin ninyo na kailangang magdala ng pansalok upang makakuha ng tubig sa balon. Ganyan ang buhay ng maraming tao sa nakaraang mga araw. Maaari bang bigyan mo ako ng maiinom na tubig? Ang hiling ni Jesus. Nagulat ang babaeng Samaritana. Bakit ka humihingi ng tubig? Ang wika niya. Nang mga araw na iyon, ang mga Hudyo at Samaritano ay hindi nag-uusap o nakikipagkaibigan sa isa't isa. Kaya nakakagulat na pagtatagpo para sa babaeng Samaritana ang nangyari sa kanila. Walang anuman ito kay Jesus kung sino man ang babae o kung saan man siya nagmula. Iniibig ni Jesus ang bawat isa at hindi natatakot na humingi ng tubig. Kung kilala mo kung sino ako, hihingi ka sa akin ng tubig ng buhay, ang wika ni Jesus. Ano ang ibig mong sabihin sa tubig ng buhay? Hindi ka pa nga nakakakuha ng tubig sa balon. Ang tugon ng Samaritanang babae. Sinabi ni Jesus sa Samaritanang babae na ang sino mang iinom mula sa balon ay mauuhaw muli. Subalit, ang taong iinom ng tubig ng buhay mula sa kanya, hindi na mauuhaw muli. Ang buhay ng tubig na sinasabi ni Jesus ay tungkol sa mensahe ng kaligtasan at walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Wow! Sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa buhay na tubig. Sabi ng Samaritanang babae. Nagtanong pa siya ng maraming katanungan at ipinaliwanag ni Jesus sa kanya na siya ay isang Misaya. Ginawa mong makabuluhan ang aking araw. Sa wakas, natagpuan ko na rin ikaw ng personal. Ang wika ng Samaritanang babae. Nasabik ng may kagalakan ang Samaritanang babae na umalis na nagmamadali upang sabihin sa bawat isa na naroon ay nakausap niya si Jesus at puntahan siya upang makita rin nila. Isang pulutong ang lumapit kay Jesus. Anong gandang tanawin iyon? Ang maraming Samaritano ay naniwala sa babae dahil sa kanyang sinabi sa kanila at nahikayat sila ng pag-ibig ni Jesus at ang paraan ng pagturing sa kanya ni Jesus na kahit makagawa siya ng masamang pagpapasya. Kapag iyong ibinahagi ang kwento ni Jesus, mas maraming tao ang makakakilala sa kanya kung sino siya. Hello mga bata! Nagustuhan niyo bang pagnonood ng ating kwento? Sana may natutunan kayo. Bago tayo magtapos, meron akong 3 tanong. Ready na ba kayo? Nandiyan na ba ang inyong lapis at papel? Nandito na ang aking 3 tanong. Pang-una, naging kaibigan ka ba sa isang taong inaayawan ng iba? Pangalawa, ano ang itinuturo ng kwento ng Samaritanang babae sa atin? Ano ang gustong paraan ni Jesus sa pakikitungo sa ibang tao? Pangatlo, mag-isip ng isang magandang bagay na magagawa mo para sa bagong bata sa inyong paralan o sa iglesia. Maaaring bigyan ninyo sila ng bagong Biblia, isang card o ng pakete ng pagmamahal. Dito nagtatapos ang aking 3 tanong. Huwag kayong mawawala bukas ha. Tandaan, kahit bata man tayo o maliit, madami tayong magagawa upang maging saksi ng Diyos. Paalam!
Dear Jesus, we thank you for this beautiful story from the Bible. And please forgive us from our sins, and please help us to be good to others and to our parents. And in Jesus' name I pray, Amen.